Pinaghirapan ko yan. Talagang magdamag kong ginawa yan. Gusto nakatulog ako ay alas 12 na. Kailangan na kasing matapos yan. Gawa ng parating ng aming tayo. Yung malilinggit na lapu-lapu. Susubukan namin mag-alaga ng maliliit. Parang ano lang siya, kasing laki lang ng langaw. Malilinggit. 3 piso lang kaya. Baka sakaling mag-click. Ang hirap kasi maghanap ngayon ng similya ng lapu-lapu. Sobrang mahal na. Ang ano ngayon, ang kuhanan ngayon ay ano na. Ang 3 up ay 45 hanggang 50. Diyos ko po, grabe, sobrang mahal. Ang tagal-tagal ako pang alagaan nun. Ang ano mo nun ay aabot pa ng ano yun, ng 1 taon bago mo maibenta. Gaano katagal. Ayan po ang ating paggawa ng lagayan ng lapu-lapu. Ako nang gumawa ng ano ng net, kaya si Agum ko naman yung gagawa ng pangpanutan. Kailangan kasi niyan ay naka floating. Para maging floating siya, ayan, lalagyan natin siya ng tubo. Okay na yung ganyang tubo yan. Kung gaano kalaki yung aking ginawang lagayan ng lapu-lapu, ganun din po siya kalaki. Yung ano na yan, yung tubo na yan, gawa ng kailangan ano siya, pagkasing laki para lumutang. Mahirap kasi pagka lumubog kasi mga baby pa siya, kailangan ma-monitor mo siya yung pagkain niya, kung gaano na siya kalaki, para pagka medyo malaki na siya, isa-sizing na, ililipat na natin siya sa kanyang lagayan. Ganyan po. Kailangan lang ho talagang tandem. Ako ang tagagawa ng net, si Agum ko naman yung hindi ko kayang gawin, katulad niyan, maglalagari, hindi ko na kaya yan. Kaya siya nang maglalagari niyan, siya nang gagawa ng ganyan. Tandem ba? Po, kasi pagkatapos po niyan ay ating ilalagay na po yung ating similya ng lapu-lapu. Ganyan ho gumawa para po yung ating similya ay hindi lumabas. Try pa lang po yan. First time ko mag-alaga ng tiny. Kaya susubukan ko po muna. I-monitor ho natin kung paano mag-alaga. At kung ito ba ay lalaki. E di ko pag hindi lumaki, edi hindi na tayo ulit. Doon na babalik po tayo doon sa mga 3 up, 4 up, 5 up. Kasi pagka ganun po ay mabilis na ho silang lumaki. Siguro ay ano po, 8 months, 9 months. Makakabinta na ho tayo pag mga ganun kalaki ang ating lapu-lapu. Pagka ganitong tiny ay hindi ko pa alam kung hanggang kailan ko siya maibibenta. Susubok pa lang po kasi mura ho ang tiny, 3 piso lang po ang isang piraso. Kaya lang para naman siyang langaw kalaki. Tsaka hindi ko pa rin na susubukan kung talagang effective siya. Ayan na po siya. Ayan. Nilagyan ho rin natin yan ng takip sa ibabaw para hindi makuha ng ibon. Kasi yung mga ibon, naapak ho yan dyan. Ito para Pag lumutang. nakikita nilang may mga isda dyan sa ilalim, kinukuha ho nila. May mga ibon na kumakain ng mga isda. Hindi titigilan yan pag hindi natin nilagyan ng takip. Tsaka iwas na rin sa mga malilikot ang kamay na baka salukin. Hindi sayang din naman po. Kaya kailangan ilagay may takip. Ayan po yung ating tiny. Ayan, tingnan nyo po. Ay pasensya na po kasi mali pala yung pagkahawak ko ng camera. Yung kailangan pala laging pahiga. Ayan, napatayo po. Ayan na. Hindi ko na maibabalik. Nailagay na . Ayan o ang ating tiny. Tingnan nyo naman po kung gaano kalait. Yan. Nag-order ako ng 5,000 yan. Ayan, binibilang namin. Sabi ko, isang plastic lang bilangin. Kasi biruin mo kung bibilangin namin isa-isa yan. Kaya namili lang ho ako ng isang plastic. Tapos binilang ho namin. Ayan. Tumama naman po siya. Ayan ay nagbilang naman siya ng 500. Kasi bawat plastic po niya. Plastic niya ay naglalaman ng 500. Ayan po. Ayan. Kinaga ho namin bilangin yan. Malay mo nga naman kulang. Kaya ayan yung nag-deliver. Tagtyaga siya magbilang. Ayan. Kaya binilang namin. Ganyan ho ang kapag gusto nyo po mag-alaga ng tiny, ng lapu-lapu, ay ganyan ho yung magandang lagayan. Ganyang kulungan. Ayan po. Para po hindi siya nakakalabas. Bibilang nyo. Pagka ano ho ay
i-update ho namin kayo sa aming lapu-lapong tiny kung 50. epektibo ba. Kasi first time ko lang din po mag-alaga ng ganyan eh. Hindi pa ako sure kung talagang mag-click sa akin. Kasi mga mga alaga ako ay simula po sa 2 up hanggang 5 up or XL. Malalaki na siya, hindi ganyan. Eh may nakapagsabi na mas malaganda daw ang kita ng ganyan. Kaya isusubukan mo natin, wala namang mawawala. Ay malay mo nga naman mag-click o di kikita ho tayo ng mas malaki kaysa sa dati. Ganun lang ho, talagang hanap buhay ay parang sugal. Kung hindi ka susugal ay hindi ka mananalo. Kaya kailangan ay sugal lang ng sugal para tayo manalo, para tayo mayroong harvestin. Kasi pagka hindi tayo susugal ay hindi ho tayo harvest ng maganda-ganda. Kasi sa ngayon eh hindi pa kami nakakapag-harvest talaga ng maganda. Kasi small lang po ako, businessman. Maliit lang po akong negosyante. Yung bang lahat mga ginagawa. Ay, naglalaot, kung ano-ano, nagtitinda, lahat na lang ng pagkakitaan na tungkol sa pag-iisda ay ginawa-gawa ho natin. Kaya kung ano yung munting hanap buhay ay sige-sige lang. Kung saan tayo kikita, kaya ito'y susubukan natin kung talagang tayo nga ba ay kikita sa ganitong kaliit na lapu-lapu. Susubukan ho natin. Sige po, bye-bye na po mga kaigan. Sana po ay nagustuhan nyo at makapulot kayo ng munting aral sa aming kulungan. Maray nyo po ay gusto nyo rin po mag-alaga ng ganyan. Di alam nyo na ho. Kasi nung nakaraan ho ay nangapa kami yung ginawa namin ay yung munggo-munggo. Dalawa. Lusot naman pala yan sa munggo-munggo. Kaya ayan, madalian ho ang aming pag-aalaga. Nakabili pa ako ng kulambo. Diyos ko, mahal-mahal ng kulambo. Tapos hindi rin naman nagkaigi. Gawa ng, syempre po, ang kulambo ay malambot. E yan nakapagsabi sa akin na mas yan po ay mas magandang lagayan ng tiny gawa ng matigas. Kaya po yung mga gusto rin pong mag-alaga ng tiny, yan po, pinapakita ko sa inyo na mas maganda ho yan. Try nyo rin po kung alin ho ang mas maganda, kung yung talagang tunay na kulambo o yan. Kasi para sa akin, nagustuhan ko na siya, ang matigas kasi. Hindi yung pagkulambo po kasi, pagka gumagalaw-galaw sa dagat, yung ano siya, yung natatakpan, yung mga similya, yung ganyang kaliliit, hindi na siya natatrap po siya, namamatay. Samantalang pagka ganun ho na gawa ko, ay hindi na ho siya nagalaw. Kaya yung nakaka-relax yung mga lapu-lapu nating maliliit. Hindi na siya nahihirapan sa kanyang kulungan, sa kanyang cage. Kaya para sa akin, mas maganda yan. Pero try nyo rin po kung saan po yung manual para sa inyo. Kaya nga po, ito ay pinapakita ko sa inyo. Malay nyo po, magustuhan nyo. Para hindi na kayo matulad sa amin na ang laki ng ginastos bago po nauwi sa ganyang sitwasyon. Bago ako nakapag-isip ng ganyang cage. Dami ko pang dinaanan ng mga kulungan. Hindi sayang lang ng pera. Sa panahon po ngayon napakahalaga po ng ating pera. Kaya kailangan sureball tayo kung ano ang gusto natin na cage para yung hindi tayo paulit-ulit. Kaya lang katulad sa amin na wala pang experience, wala pang nakakapagsabi kung anong mas maganda, kaya mas malaking ginagastos namin kasi paulit-ulit. Yan po ay kung makikita nyo po yung aming cage, magagaya nyo po, hindi ko kayo magiging katulad namin na paulit-ulit. Madali, kunti lang po ang